Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati, tahimik, payapa. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa amoy ng mainit na pandesal. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa aming maliit na kusina. Ito ang aking paraiso. Isang paraisong binuo ko ng may pagmamahal at pagsasakripisyo. Mama, tama po ba to? Ang boses ng aking anak si Leo, 11 taong gulang. Lumingon ako mula sa paghahanda ng aming almusal. Nakaupo siya sa aming maliit na lamesa, nakatutok sa kanyang math homework. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Lumapit ako at tiningnan ang kanyang papel, mga numero at equation. Ang mundong minsan kong ginagalawan. Malapit na anak. Dito sa part na to i-divide mo muna bago mo i-add. Itinuro ko ang isang bahagi ng solusyon. Ako ay isang accountant noon, magaling sa mga numero. Pero mas pinili kong iwan ang karera ko para maging isang full-time na ina para sa kanya. Para kay Leo. Wala akong pinagsisisihan. Oo nga po, sabi niya at mabilis na binura ang kanyang sagot. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Siya ang aking mundo, ang aking lakas, ang aking lahat. Bakit po laging wala si Papa tuwing Sabado? Tanong niya, hindi inaangat ang tingin mula sa papel. Isang simpleng tanong, pero may kirot na kasama. Alam mo naman ang trabaho ng Papa mo, anak, sagot ko sa malumanay na boses. Kailangan niyang magtrabaho ng mabuti para sa atin. Para sa kinabukasan mo. Si David ang asawa ko. Mayroon siyang maliit na construction at trucking business. Lagi siyang wala. Laging may biyahe. Laging may inaasikasong proyekto. Iyon ang kwento niya. Iyon ang pinaniniwalaan ko. Maya-maya tumunog ang telepono ko. Ang pangalan ni David ay lumitaw sa screen. Speaking of the devil, biro ko kay Leo at sinagot ang tawag. Hello, mahal, bati ko. Hello, mahal. Kumusta kayo ng kampyon ko dyan? Ang boses niya ay masigla pero may halong pagod. Okay lang kami. Nag-aalmusal. Ikaw, nasaan ka na? Pauwi na sana, mahal, kaso tumawag yung kliyente sa Laguna. Kailangan daw ako doon ngayon na. Narinig ko ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Pasensya ka na, ha? Babawi ako sa inyo. Promise. Naramdaman ko ang isang pamilyar na pagkadismaya. Ngunit agad ko itong itinago. Okay lang, mahal. Naiintindihan namin. Mag-iingat ka. Sige. Pakisabi kay Leo, mahal na mahal ko siya. Teka, video call tayo saglit para makita ka niya. Naku, mahal, mahina ang signal dito. Baka maputol lang. Mamaya na lang, ha? Mabilis niyang sagot. Laging ganoon. Laging mahina ang signal. Sige, sabi ko na lang. I love you. I love you more. At ibinaba na niya ang tawag. Tumingin sa akin si Leo. Si Papa po. Tumango ako. May bigla ang biyahe ulit sa Laguna. Nakita ko ang paglungkot sa kanyang mga mata, pero mabilis niya itong pinalitan ng isang ngiti. Okay lang po, ma. At least, kasama naman kita. Niyakap ko siya. Ang sakit na nararamdaman ko ay nawawala kapag yakap ko siya. Ang buhay namin ay simple lang. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa Cavite. Hindi ito malaki, pero para sa aming tatlo, sapat na. Ang sahod ni David mula sa kanyang negosyo ay sapat lang para sa aming mga pangangailangan. Minsan nag-aalala ako. Bilang isang accountant, alam kong dapat ay mas malaki ang aming natitipid. Pero sabi ni David, mahina daw ang negosyo ngayon. Maraming kompetisyon. Nagtiwala ako. Ano pa nga ba ang gagawin ng isang asawa? Pagkatapos ng almusal, tumawag naman ang nanay ko. Si Aling Rosa. O, Rebecca, anak, kumusta kayo? Okay lang po kami, Nay. Kayo po. Heto, mag-isa. Tulad ng dati, sagot niya, may himig ng pagtatampo. Namimiss ko na ang apo ko.
Tatawag po si Leo mamaya. Tinatapos lang po ang homework niya. Mabuti ka pa anak, nasa bahay ka lang nakatutok sa anak mo. Ako dito mag-isa mula nang mawala ang tatay mo. Naramdaman ko ang isang maliit na tinik ng konsensya. Lagi siyang ganyan. Isang biyuda na kailangan ng atensyon. Pupunta po kami dyan mamaya, Nay. Para hindi na po kayo malungkot. Talaga anak. Nako, sige. Magluluto ako ng paborito ni Leo na adobo. Nagliwanag ang kanyang boses. Ganoon lang kadali pasayahin ang nanay ko. Sige po, Nay. Magkita po tayo mamaya. Ibinaba ko ang tawag at bumuntong hininga. Ang buhay ko ay umiikot sa pag-aalaga sa dalawang tao, ang anak ko at ang ina ko, si David. Bahagi siya ng buhay ko, pero para siyang isang buwan. Sumusulpot pagkatapos ay nawawala rin. Habang naglilinis ako ng bahay, napansin ko ang mga papeles ni David sa ibabaw ng kanyang mesa. Mga resibo, mga invoice. Ang dating accountant sa akin ay na-curious. Sinilip ko ang mga ito. Mga resibo para sa gasolina, pagkain sa mga fast food chain. Normal, pero may isang resibo na nakakuha ng pansin ko. Isang resibo mula sa isang flower shop sa Tagaytay, ang petsa noong 1 linggo. Ang araw na sinabi niyang nasa Batangas siya para sa isang proyekto. Ang binili 12 pulang rosas. Para kanino ang mga bulaklak, hindi para sa akin. Ang huling beses na binigyan niya ako ng bulaklak ay noong anibersaryo namin, 3 buwan na ang nakalipas. Mabilis kong ibinalik ang resibo. Huwag kang mag-isip ng masama, Rebecca. Baka para sa asawa ng kliyente niya. Isang pasasalamat. Maraming posibleng dahilan. Pero ang maliit na binhi ng pagdududa ay naitanim na. Pinilit kong kalimutan iyon. Nagpatuloy ako sa aking mga gawain. Naglaba, nagluto, nagturo kay Leo, ang perpektong larawan ng isang masayang may bahay. Pero sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga tawa, may isang anino na nagsisimulang lumaki. Isang pakiramdam na may mali. Isang pakiramdam na ang paraisong binuo ko ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Bandang hapon, naghanda na kami ni Leo para pumunta kay nanay. Yehey! Kakain po tayo ng adobo ni Lola, masayang sabi ni Leo. Oo, anak. At magdala tayo ng cake para sa kanya. Gusto kong pasayahin si nanay. Gusto kong patunayan sa sarili ko na ako ay isang mabuting anak na sapat ang ginagawa ko. Habang nasa biyahe ang isip ko ay lumilipad. Naalala ko ang mga pangarap ko noon. Maging isang CPA lawyer, magkaroon ng sariling accounting firm. Lahat ng iyon ay isinantabi ko nang dumating si Leo at masaya ko sa desisyon kong iyon. O iyon ang sinasabi ko sa sarili ko. Minsan sa gitna ng gabi kapag tulog na sila, naiisip ko, paano kung ibang landas ang tinahak ko? Sino kaya ako ngayon? Mabilis kong winawaksi ang mga isiping iyon. Ito ang buhay na pinili ko. Ito ang aking pamilya. At dapat akong maging masaya. Hindi ko alam na ang mga pader ng munting paraiso ko ay malapit ng gumuho. Hindi ko alam na ang mga taong pinag-aalayan ko ng aking buhay ay sila rin pala ang sisira nito. Hindi ko alam na sa loob ng ilang oras ang Rebecca na masayahin at nagtitiwala ay maglalaho na. At papalitan siya ng isang babaeng hindi na kailanman magiging pareho. Ang daan papunta sa bahay ni nanay ay pamilyar sa akin. Ang bawat puno, bawat tindahan, bawat kanto ay nakatatak sa aking isipan. Ito ang lugar kung saan ako lumaki. Isang lugar na dapat ay simbolo ng kaligtasan at pagmamahal. Hindi ko alam na ito rin pala ang magiging lugar ng pinakamalaking pagtataksil sa buhay ko. Paliko na kami sa kalye kung nasaan ang bahay nang may napansin ako. Isang sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate. Isang itim na pick-up truck. Pamilyar, masyadong pamilyar. Napakapit ako sa manibela.
Ang puso ko ay biglang nagsimulang tumibok ng malakas. Iyon ang truck ni David. Pero paanong nangyari yon? Ang sabi niya nasa Laguna siya. May urgent meeting. Bakit nandito ang sasakyan niya? Ma, di ba po yun yung truck ni Papa? Tanong ni Leo mula sa passenger seat. Matalas ang mata ng anak ko. Oo, anak. Baka dinaanan lang niya si Lola bago siya tumuloy sa Laguna, sabi ko. Isang palusot. Isang kasinungalingan para pakalmahin hindi lang siya kundi pati ang sarili ko. Pero hindi ako kalmado. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking buong katawan. May mali. Alam ko, may mali. Ipinark ko ang aking sasakyan, ilang bahay ang layo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ayokong makita nila agad na dumating kami. Kailangan ko munang malaman kung ano ang nangyayari. Leo, anak, sabi ko pilit pinapakalma ang aking boses. Dito ka lang muna sa loob ng kotse, ha? May tablet ka naman dyan. Bakit po, ma, may sorpresa kasi ako kay Lola at Papa? Gusto ko munang silipin kung nandoon pa si Papa. Isang rason na madaling paniwalaan ng isang bata. Tumango siya at kinuha ang kanyang tablet. Okay po, bumaba ako ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang init ng hapon ay tila mas tumitindi. Naglakad ako sa gilid ng daan sa tabi ng mga pader ng kapitbahay. Ayokong makita ako mula sa bintana sa harap. Dumiretso ako sa likod bahay. Ang pader sa likod ay mababa lang. May isang maliit na gate na laging nakabukas. Doon ako laging dumadaan noong bata pa ako. Dahan-dahan pumasok ako. Ang hardin ni nanay ay tahimik. Ang mga halaman ay tila mga aninong nagmamasid. Ang bintana ng kusina. Medyo nakaawang ito para pumasok ang hangin. Palagi iyong nakabukas. Mula sa loob may naririnig akong mga boses. Ang boses ni David at ang boses ni nanay. Hindi sila nag-aasaran o nagtatawanan. Ang tono nila ay seryoso, konspiratoryal. Sumandal ako sa pader sa tabi ng bintana kung saan hindi nila ako makikita. Pinigilan ko ang aking paghinga at nakinig ako. Ang desisyong iyon ang sumira at kasabay na nagligtas sa buhay ko. Sigurado ka bang wala nang natira sa bangko? Boses iyon ni David. Sinigurado ko, David. Inilipat ko na lahat sa account na binuksan natin noong isang linggo. Eksakto tulad ng sinabi mo. Boses iyon ni nanay. Anong bangko? Anong account? Ang puso ko ay parang pinipiga. Magaling, Rosa. Magaling, sabi ni David. Hindi tita, hindi nanay. Rosa, ang pangalan ng nanay ko. Yung perang mana niya sa tatay niya. Sa wakas, mapapakinabangan na rin. Ang mana ko, ang perang iniwan sa akin ng ama ko. Ang perang sinabi sa akin ni nanay na naubos na sa pagpapagamot niya. Isang kasinungalingan. Paano si Rebecca? Hindi ba siya magtataka, tanong ni nanay? Narinig ko ang pagtawa ni David. Isang tawang mapang-uyam. Hayaan mo yon. Ano bang alam niya? Akala niya hirap na hirap ako sa negosyo. Akala niya lahat ng biyahe ko, totoo. Hindi niya alam kalahati noon ay para sa atin. Para sa atin. Ang mga salitang iyon, parang isang kutsilyo na itinarak sa aking dibdib at inikot. Hindi. Hindi maaari. Mahal na mahal kita, Rosa, sabi ni David sa malambing na boses. Isang boses na akala ko ay para sa akin lang. Alam ko mahal, sagot ni nanay. Pero kinakabahan pa rin ako. Paano kung malaman niya, hindi niya malalaman pagtitiyak ni David? Mahina si Rebecca, hindi yan lalaban. Maniniwala yan sa kahit anong sabihin natin. Mahina si Rebecca, ang mga salitang iyon. Paulit-ulit, hindi yan lalaban. Napatakip ako sa aking bibig para pigilan ng isang sigaw. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Sumandal ako sa pader para hindi bumagsak. Ang pagtataksil ay isang salita, pero ang marinig ito.
Ang marinig kung paano ka niloloko pinagtatawanan at minamaliit ng 2 taong pinakamahalaga sa'yo, iyon ay isang impyerno. Pero hindi pa tapos. Ang kailangan na lang natin ay ang huling hakbang, sabi ni David, ang plano para makuha ko si Leo. Si Leo, ang anak ko, ang aking mga tainga ay nag-init. Kapag nakuha ko na ang full custody, wala nang hahabulin si Rebecca. Madali na nating maibebenta ang bahay at lupa. Paano mo makukuha ang custody, tanong ni nanay? Simple lang. Kailangan nating patunayan na isa siyang unfit mother. Nagpagawa na ako ng mga peking papeles, mga kasulatan ng utang. Palalabasin natin na nalulung siya sa sugal. Ikaw bilang ina niya ang magpapatotoo. Sasabihin mo na nakikita mong nag-iiba na ang ugali niya, na napapabayaan na niya si Leo. Kawawang Rebecca, magmumukha siyang masama. At ako ang magiging ulirang ama na gustong iligtas ang kanyang anak. Katahimikan, magagawa ko ba yan? Sa sarili kong anak, narinig kong sabi ni nanay, may pag-aalinlangan. Gagawin mo, mariing, sabi ni David. Dahil kung hindi babalik tayo sa dati, walang pera, walang tayo. Isipin mo na lang ang buhay na magkakaroon tayo. Tayong dalawa lang. Malayo dito. Narinig ko ang tunog ng isang halik. Isang tunog na nakasusuka. Hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis. Dahan-dahan umatras ako. Bawat hakbang ay parang 1 milya. Ang mga binti ko ay parang jelly. Ang mundo sa paligid ko ay umiikot. Nakarating ako sa gate. Lumabas ako. Hindi ko na namalayan ang aking paglalakad pabalik sa kotse. Ang isip ko ay blanko. Wasak. Pagbukas ko ng pinto ng kotse, napatingin sa akin si Leo. Ma, okay lang po kayo? Ang putla nyo. Pinilit kong ngumiti. Ang pinakamahirap na ngiti sa buong buhay ko. Okay lang, anak. Medyo mainit lang sa labas. Nasaan po si Papa? Umalis na pala siya. Emergency daw talaga. Isa pang kasinungalingan. Ang buhay ko pala ay binuo sa mga kasinungalingan. Sumakay ako. Isinara ko ang pinto. Nakatitig lang ako sa manibela. Hindi po ba tayo papasok kay Lola? Ang tanong ni Leo ang gumising sa akin. Umiling ako. Masama pala ang pakiramdam ni Lola, anak. Uwi na lang tayo. Baka sa susunod na araw na lang. Okay po. Naniwala siya. Ang inosenteng anghel ko. Ang anghel na gusto nilang kunin sa akin. Doon. Sa sandaling iyon, ang pagkabigla ay nawala. Ang sakit ay nandyan pa. Pero may pumalit na mas malakas. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Pinaandar ko ang kotse. Nag-drive ako palayo sa bahay na yon. Palayo sa mga ahas na nakatira doon. Sa biyahe pauwi, ang mga salita nila ay umuulit sa aking isipan na parang sirang plaka. Pera. Pagtataksil. Plano. Unfit mother. Mahina si Rebecca. Hindi yan lalaban. Nagkamali sila. Nagkamali sila ng akala. Ang Rebecca na kilala nila, ang mahinang Rebecca, ay namatay na sa tabi ng bintana ng kusinang iyon. Ang babaeng nagmamaneho ngayon, ang babaeng uuwi sa bahay ng kanyang kaaway, ay iba na. Hindi na ako ang biktima. Mula sa araw na ito, ako na ang mangangaso. At sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat. Ang lahat. Ang biyahe pauwi ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang hakbang palayo sa aking dating buhay at palapit sa isang madilim na katotohanan. Si Leo sa tabi ko ay masayang naglalaro sa kanyang tablet, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ko. Pinilit kong mag-focus sa kalsada. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang aking mga buko ay puting-puti. Ito lang ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na buo. Ang pagmamaneho. Pagdating namin sa bahay, ang pamilyar na paligid ay tila naging banyaga.
Ang gate na pinapasukan ko araw-araw. Ang maliit na hardin na inaalagaan ko. Ang pintong nagbubukas sa aking tahanan. Ngayon lahat ng ito ay parang isang entablado para sa isang masalimuot na dula. At ako ang bida na hindi alam na lahat pala ay umaarte lang. Maano pong ulam natin, tanong ni Leo pagpasok namin. Ang tanong ay gumising sa akin mula sa aking pagkatulala. Buhay. Kailangang magpatuloy ang buhay. Para sa kanya. Mag-order na lang muna tayo ng pizza, anak, sabi ko. Medyo masama ang pakiramdam ni Mama. Sige po, masayang sagot niya. Kinuha ko ang telepono at nag-order. Ang bawat salita ay automatiko, walang emosyon. Isang robot na gumaganap sa kanyang papel. Habang hinihintay namin ang delivery, umupo si Leo sa sala para manood ng TV. Ako naman ay pumasok sa aming kwarto. Ang kwarto namin ni David. Ang amoy niya ay nandoon pa rin nasa mga unan at kumot. Ang amoy ng isang taksil. Naramdaman ko ang pag-akyat ng suka sa aking lalamunan. Tumakbo ako papuntang banyo at sumuka. Inilabas ko ang lahat ng dumi, ang lahat ng lason. Pagkatapos sumandal ako sa malamig na pader, nanginginig at basang-basa sa pawis. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, galit at isang bagay pa, determinasyon. Isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ako iiyak. Hindi dito. Ang luha ay para sa mga mahihina. At hindi na ako mahina. Bumalik ako sa kwarto. Binuksan ko ang aparador namin. Ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga gamit. Gusto kong kunin ang lahat ng ito at sunugin, pero hindi. Hindi iyon ang paraan. Ang isang emosyonal na pagsabog ang inaasahan nila mula sa akin. Iyon ang magpapatunay na tama sila. Na ako ay mahina. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Ang paghihiganti ko ay hindi magiging maingay. Hindi ito magiging marahas. Ito ay magiging tahimik, kalkulado, at mabisa. Ako ay isang accountant. Ang mundo ko ay mga numero, ebidensya at balanse. Gagamitin ko ang mga sandatang iyon laban sa kanila. Hindi ko sila sisirain sa pamamagitan ng sigaw. Sisirain ko sila sa pamamagitan ng katotohanan. Isang katotohanang nakasulat sa itim at puti, hindi maitatanggi at legal na nakatali. Dumating ang gabi. Kumain kami ni Leo ng pizza habang nanonood ng isang comedy movie. Tumawa ako kasabay niya. Isang tawang peke pero sapat na para hindi siya maghinala. Pagkatapos pinatulog ko na siya. Good night, Ma. I love you po, sabi niya bago matulog. I love you more than anything, anak, sagot ko at hinalikan siya sa noo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lalaban. Mga 10:00 ng gabi narinig ko ang tunog ng kanyang truck. Dumating na siya, ang aking asawa, ang aking kaaway. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis pero hindi sa kaba. Ito ay ang adrenaline ng isang sundalo bago ang laban. Nagpanggap akong nanonood ng TV sa sala. Pumasok siya mukhang pagod. Hello mahal, sabi niya at sinubukang humalik sa aking pisngi. Umiwas ako ng bahagya na parang nagkataon lang. Oh, kumusta ang biglaang meeting mo sa Laguna? Tanong ko, sinisikap na panatilihing normal ang aking boses. Ayun, nakakapagod, sabi niya habang naghuhubad ng sapatos. Pero okay naman, nakuha natin yung deal. Isang kasinungalingan. Sinabi niya ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Napakagaling niyang aktor. Mabuti naman, sabi ko. Gutom ka na ba? May natirang pizza. Hindi na kumain na ako sa daan. Umupo siya sa tabi ko at inakbayan ako. Ang kanyang pagdampi ay parang isang yelo sa aking balat. Pagod na pagod ako, mahal, sabi niya, isinandal ang ulo sa aking balikat. Alam ko, sabi ko. Magpahinga ka na. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat. Gusto kong isumbat ang lahat ng narinig ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko.
Hindi pa ito ang oras. Pumasok na kami sa kwarto para matulog. Humiga siya sa kama at agad na nakatulog o nagpanggap na natutog. Ako nakahiga sa tabi niya, gising na gising ang diwa. Nakahiga ako sa tabi ng isang halimaw. Paano ko ito nagawang hindi makita ang lahat ng mga pahiwatig, ang mga biyahe, ang kakulangan sa pera, ang pagiging malapit nila ni nanay. Nabulag ako. Nabulag ako ng pag-ibig at pagtitiwala. Pero ngayong gabi ang piring sa aking mga mata ay natanggal na. At sa dilim ng aming kwarto habang pinapakinggan ko ang kanyang pekeng paghilik, ang plano ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang plano na may mga hakbang. Isang plano na nangangailangan ng pasensya, talino at tapang. Unang hakbang, ebidensya. Kailangan kong kolektahin ang lahat ng pruweba, mga papeles sa bangko, mga text messages, mga tawag. Kailangan kong patunayan ang pagnanakaw. Kailangan kong patunayan ang kanilang relasyon. Ikalawang hakbang, kakampi. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Isang taong matalino. Isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong alam ang batas. Biglang pumasok sa isip ko ang isang pangalan, Grace. Ang dati kong kaibigan sa kolehiyo. Isa na siyang abogado ngayon. Ikatlong hakbang, pag-arte. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan kong magpatuloy sa pagpapanggap. Kailangan kong maging ang Rebecca na kilala nila. Ang mahina, ang sunod-sunuran, ang walang alam. Habang sa likod nila, unti-unti kong itinatayo ang kanilang kulungan. Huminga ako ng malalim. Ito na ang bagong kabanata ng buhay ko. Hindi na ako ang asawa. Hindi na ako ang anak. Isa na akong investigador. Isa na akong estratehista. Ang buhay ko ay naging isang laro ng chess at hindi ako papayag na matalo. Tumingin ako sa natutulog na anyo ni David. Akala mo panalo ka na. Akala ninyo nakuha nyo na ang lahat. Pero ang kapalaran ay mapaglaro. Minsan ang taong minamaliit mo ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Hindi na ako magtitiis. Ang mga salitang iyon ay naging isang panata. Isang pangako sa aking sarili at sa aking anak. Hindi na kailanman. Ipinikit ko ang aking mga mata hindi para matulog kundi para magplano. Bukas magsisimula ang lahat. Bukas magsisimula ang aking tahimik na paghihiganti. Kinabukasan gumising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. Si David ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko, isang larawan ng pekeng kapayapaan. Dahan-dahan akong bumangon, sinisiguradong walang ingay. Ito na ang unang araw ng aking bagong misyon, ang paghahanap ng armas. Ang unang target ko ang kanyang telepono. Iyon ang sentro ng kanyang mga kasinungalingan. Nakatayo ito sa bedside table, nagcha-charge. Kinuha ko ito, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig hindi sa takot kundi sa galit. Swerte alam ko ang kanyang password, kaarawan ni Leo. Isang kabalintunaan na gamitin ang kaarawan ng anak namin para protektahan ang kanyang mga sikreto. Binuksan ko ito at agad na pumunta sa kanyang mga mensahe. Karamihan ay tungkol sa trabaho, mga kliyente, mga supplier. Pero alam kong mayroon pa. Nag-scroll ako pababa at doon nakita ko. Isang pangalan na naka-save R. Santos. Ang inisyal ng nanay ko, Rosa Santos. Pero alam kong hindi iyon ang paraan ng pag-save niya sa pangalan ng biyenan niya. Ito ay isang code. Binuksan ko ang thread ng kanilang pag-uusap. Ang puso ko ay muling dinurog. Ang mga mensahe ay puno ng lambingan, mga I miss you, mga ingat ka mahal, mga plano para sa kanilang hinaharap, at mga detalye tungkol sa pera. Nailipat ko na, nasa BDO account na. Okay, sige, huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Becca to. Becca, ang tawag nila sa akin kapag pinag-uusapan nila ako sa aking likuran.
Gamit ang sarili kong telepono, kinuhanan ko ng litrato ang bawat mensahe. Malinaw, detalyado, scroll, click, scroll, click. Ang aking mga kamay ay gumagalaw na parang makina. Walang emosyon, trabaho lang. Pagkatapos pumunta ako sa kanyang call log. Araw-araw, maraming beses sa isang araw. Sila ang laging magkausap. Kinuhanan ko rin iyon ng litrato. Nang matapos ako maingat kong ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto, na parang walang nangyari, na parang walang nagalaw. Ito pa lang ang simula. Kinailangan kong maghintay hanggang makaalis siya para sa kanyang trabaho. Alis na ako, mahal, sabi niya, humalik sa aking pisngi. Hindi ako umiwas ngayon. Tiniis ko. Mag-iingat ka, sabi ko ngumiti. Magluluto ako ng paborito mong sinigang para sa hapunan. Talaga. The best ka talaga, sabi niya at umalis na. The best. The best magpanggap. Nang mag-isa na lang ako sa bahay pagkatapos ihatid si Leo sa eskwela, sinimulan ko ang ikalawang yugto, ang mga papeles. Pumunta ako sa aming maliit na home office, ang filing cabinet ni David. Laging nakalock. Pero noong isang buwan nakita ko kung saan niya itinatago ang duplicate key. Sa ilalim ng isang paso sa labas. Akala niya siguro hindi ko alam. Binuksan ko ang cabinet. Ang amoy ng lumang papel ang sumalubong sa akin. Doon sa isang folder na may markang personal, nakita ko ang lahat. Mga bank statement, mga titulo ng lupa, mga business permit, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang dokumento mula sa bangko na nagpapatunay ng paglilipat ng malaking halaga mula sa isang account na nakapangalan kay Rebecca Santos Cruz, ang mana ko, papunta sa isang bagong bukas na joint account. Nakapangalan kina David Cruz at Rosa Santos. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang papel. Ito na, ang smoking gun, ang ebidensyang hindi nila maitatanggi. Hindi ko ito pwedeng kunin, mapapansin niya. Kaya't kinuhanan ko ito ng malinaw na litrato bawat pahina, bawat pirma. Salamat sa teknolohiya, ang aking telepono ang naging pinakamatalik kong kakampi. Isinave ko ang lahat ng litrato sa isang secure online drive, protektado ng isang password na ako lang ang nakakaalam. Pagkatapos, may nakita pa akong isang bagay na mas nakakakilabot. Isang folder na puno ng mga pekeng dokumento, mga promissory note na may pekeng pirma ko, mga statement mula sa mga online gambling sites. Lahat ng ito inihanda para wasakin ang aking pagkatao. Ang plano nila nakalatag sa aking harapan. Napailing na lang ako, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha sa kanilang kasamaan. Gaano mo kinamumuhian ang isang tao para gawin ito? Isinara ko ang kabinet, ikinandado at ibinalik ang susi sa dati nitong pwesto. Walang bakas. Walang ebidensya na may pumasok. Umupo ako sa sahig na papaligiran ng katahimikan. Hawak ko na ang mga armas, pero hindi ko alam kung paano gamitin ang mga ito. Kailangan ko ng general para sa aking digmaan. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang isang lumang numero. Grace Villanueva. Ang dati kong kaklase at kaibigan, isa na siyang mahusay na abogado ngayon. Nagdalawang isip ako. Nakakahiya. Isang dekada na kaming hindi nag-uusap. Pero wala na akong ibang malalapitan. Tinawagan ko siya. Hello, sagot ng isang profesional na boses. Grace, si Rebecca to. Rebecca Santos. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, Becca, oh my God. Kumusta ka na? Ang init sa kanyang boses ay nagpagaan ng aking loob. Okay lang pagsisinungaling ko. Ikaw heto abala sa mga kaso. Teka, napatawag ka. Huwag mong sabihing may problema ka. Huminga ako ng malalim. Grace, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko, at ang boses ko ay nagsimulang manginig. Kailangan ko ng isang abogado. Naging seryoso ang kanyang tono. Anong nangyari doon? Sa telepono. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa narinig ko sa kusina hanggang sa mga dokumentong nakita ko kanina.
Walang tigil, walang preno. Ang lahat ng sakit at galit ay bumuhos. Nakinig siya. Hindi niya ako pinutol. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Becca, sabi niya, sa wakas ang kanyang boses ay puno ng galit para sa akin. Mga hayop sila. Ang unang panuntunan pagpapatuloy niya ay ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag na huwag mo silang kokomprontahin. Huwag mong ipapahalata na may alam ka. Naiintindihan mo. Oo, sagot ko. Magaling. Ang ginawa mong pagkuha ng litrato sa mga ebidensya ay tama. I-send mo sa akin ang lahat ng iyon sa isang secure email. Ako na ang bahala. Anong susunod nating gagawin, tanong ko. Sa ngayon, magpapatuloy ka sa pag-arte, maging normal ka, at magpatuloy ka sa pagkolekta ng ebidensya. Bawat kasinungalingan, bawat palusot isulat mo, petsa, oras, at kung ano ang sinabi. Magtayo tayo ng isang kaso na napakatibay na kahit ang pinakamagaling na abogado ay hindi sila maipagtatanggol. Paano? Paano ko to kakayanin, Grace, ang makasama siya sa iisang bahay araw-araw? Kakayanin mo, sabi niya, puno ng paninindigan. Dahil hindi ka mahina, Becca. Isa kang matatag na babae. At ipapakita natin sa kanila kung ano ang mangyayari kapag minaliit nila ang isang ina na ipinaglalaban ang kanyang anak. Ang kanyang mga salita ay parang isang baluti na isinuot sa aking kaluluwa. Hindi na ako nag-iisa. May kakampi na ako. May plano na kami. Ibinaba ko ang tawag. Pakiramdam ko ay mas gumaan ang aking dibdib. Ang paghihiganti ay hindi na lang isang salita. Isa na itong proseso. Isang legal na proseso. Ang aking battlefield ay hindi na ang aming bahay. Ito ay magiging sa korte. At sisiguraduhin kong sa pagtatapos ng laban, ako ang tatayong panalo. Nagsimula ang pinakamahabang pag-arte ng aking buhay. Ang bawat araw ay isang pagsubok ng aking katatagan. Ang aming bahay ay naging isang entablado. At ako ang pangunahing aktres gumaganap sa papel na hindi ko napag-aari. Ang papel ng isang mapagmahal na asawa at isang masunuring anak. Sa umaga ipinaghahanda ko si David ng kape, tulad ng dati. Ngumingiti ako habang sinasabi niya ang kanyang mga plano para sa araw. Mga planong alam kong puro kasinungalingan. May meeting ako sa Maynila, baka gabihin ako, sabi niya. Sige mahal, mag-text ka na lang, sagot ko. Habang sa isip ko alam kong sa nanay ko ang punta niya. Itinatala ko ang lahat sa isang maliit na notebook na lagi kong dala. Petsa, oras, kasinungalingan. Sa gabi hinihintay ko siyang umuwi. Tatanungin ko siya kung kumusta ang kanyang araw. Makikinig ako sa kanyang mga kwento tungkol sa traffic at nakakapagod na kliyente. Habang siya ay naliligo, pasimple kong tinitingnan ang kanyang damit. Ang amoy ng pabango. Hindi sa akin, kundi pabango ng nanay ko. Isang murang pabango na pamilyar sa akin mula pagkabata, ang amoy ng pagtataksil. Ang pinakamahirap ay ang mga gabi, ang humiga sa tabi niya, ang maramdaman ang kanyang hininga. Ang pagdampi ng kanyang balat sa akin ay parang isang paso. Minsan, sinusubukan niyang maging malambing. Lagi akong may dahilan. Masakit ang ulo ko. Pagod lang ako. May monthly period ako. Naiinis siya pero hindi siya naghihinala. Akala niya dala lang ng stress. Hindi niya alam ang pag-iwas ko ay hindi dahil sa pagod. Ito ay dahil sa pagkasuklam. Pati ang pakikipag-usap ko kay nanay ay naging isang pag-arte. Tumatawag siya araw-araw tulad ng dati. Anak, kumusta na? Okay lang po, Nay. Si David laging wala. Kawawa ka naman, laging naiiwan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pekeng awa. Dati kinakain ko iyon. Ngayon naririnig ko ang lason sa likod ng bawat pantig. Ganon po talaga, Nay. Kailangang magtrabaho. O siya, sige, mag-iingat kayo dyan, lalo na sa pera. Mahirap ang buhay ngayon.
isang babala. Isang mapanuksong babala tungkol sa perang sila mismo ang nagnakaw. Opo, Nay. Salamat po sa paalala. Ang bawat po at opo ay parang lason na lumalabas sa aking bibig. Isang Sabado inanyayahan niya kami para mananghalian. Hindi ako pwedeng tumanggi. Maghihinala sila. Ito ang unang pagkakataon na makikita ko silang magkasama pagkatapos kong malaman ang lahat. Kinailangan kong ihanda ang aking sarili. Sa harap ng salamin nagsanay akong ngumiti. Isang ngiting abot tenga pero hindi umaabot sa mga mata. Pagdating namin sa bahay niya nandoon na si David. Surprise sabi niya na parang nagkataon lang. Maaga akong natapos sa trabaho kaya dumaan na ako dito. Ngumiti ako. Wow, anong himala! Si nanay naman ay abala sa kusina nagluluto ng aming paborito. Ang eksena ay perpekto. Isang masayang pamilya. Isang malaking kasinungalingan. Habang kumakain kami, pinanood ko sila. Ang mga palihim nilang sulyap sa isa't isa. Kapag akala nila'y hindi ako nakatingin, ang paraan ng pag-abot ni David ng ulam kay nanay. Masyadong personal. Ang paraan ng pagtawa ni nanay sa mga biro ni David. Masyadong malandi. Para akong nanonood ng isang pelikula. At ako lang ang nakakaalam ng totoong script. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Pero pinilit kong kumain. Pinilit kong makipagkwentuhan. Para kay Leo. Ayokong makaramdam siya ng anumang tensyon. Mama, ang sarap po ng luto ni Lola, sabi ni Leo. Siyempre naman, apo, sabi ni nanay, hinahaplos ang ulo ni Leo. Lahat gagawin ni Lola para sa'yo. Tumingin siya sa akin. Ikaw rin, Rebecca. Para sa inyo ang lahat ng ito. Ngumiti ako at tumango. Kung alam mo lang, Nay, kung ano talaga ang kahulugan ng lahat. May mga araw na halos hindi ko na kaya. Gusto ko nang sumabog. Gusto ko nang isigaw sa kanila na alam ko na. Pero pinipigilan ako ng boses ni Grace sa aking isipan. Tiyaga, Becca, ang ebidensya ang pinakamahalaga. Huwag mong sayangin ang lahat dahil sa isang sandali ng kahinaan. Kaya tinitiis ko, hindi na ako magtitiis. Ang panatang iyon ay nag-iba ng anyo. Hindi ito nangangahulugang kailangan kong sumabog ngayon. Nangangahulugan ito na tinitiis ko ang ngayon para hindi na ako magtiis habang buhay. Isang gabi umuwi si David na lasing. Bihira siyang uminom ng ganito. Saan ka galing? Tanong ko. Sa mga kaibigan ko. Nag-celebrate kami. May nakuha kaming malaking proyekto, sabi niya na uutal. Alam kong nagsisinungaling siya. Inalalayan ko siya papuntang kwarto. Habang hinuhubaran ko siya ng sapatos, may nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang resibo. Mula sa isang motel sa Pasay. Ang petsa ngayon. Kinuha ko ito nang hindi niya napapansin at itinago sa aking bulsa. Habang natutulog siya, binuksan ko ang kanyang wallet. Doon nakita ko ang litrato ko, kasama si Leo, ang aming family picture. Sa likod nito may isa pang litrato. Nakatago, isang litrato nilang dalawa ni nanay. Magkayakap, nakangiti. Kuha sa isang beach resort, kinuhanan ko rin iyon ng litrato. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang pinakamahirap na bahagi ng pag-arte ay ang panatilihing normal ang lahat para kay Leo. Hindi ko hinahayaang makita niya akong malungkot o umiiyak. Sa harap niya ako pa rin ang kanyang masayahin at mapagmahal na ina. Naglalaro kami, nagbabasa kami ng libro, nagtatawanan kami. Siya ang aking sagradong espasyo, ang tanging bagay na totoo sa aking buhay. Pero minsan nakikita niya, Mama, bakit po malungkot ang mga mata niyo? Tanong niya, isang gabi habang nagbabasa kami. Nagulat ako. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Pagod lang si Mama, anak. Dahil po ba laging wala si Papa na tahimik ako? Hindi, anak. Huwag mo siyang isipin. Basta tandaan mo kahit anong mangyari nandito lang si Mama para sa'yo. Palagi. Niyakap niya ako. I love you po, Mama. I love you too, anak. Sa yakap niya, doon lang ako nakakahanap ng lakas
para magpatuloy sa teatro ng kasinungalingan. Para sa kanya. Lahat ay para sa kanya. Lumipas ang mga linggo. Ang aking koleksyon ng ebidensya ay lumalaki. Ang aking secret notebook ay puno na ng mga petsa, oras at kasinungalingan. Ang aking online drive ay naglalaman na ng mga litrato ng bank statements, text messages at mga resibo. Pero alam kong kulang pa. Ang mga ito ay nagpapatunay ng pagnanakaw at relasyon. Pero kailangan ko ng ebidensya na magpapatunay sa kanilang masamang intensyon para kay Leo. Kailangan kong marinig mula sa kanila mismo ang plano. Kailangan natin ng recording, Becca, sabi ni Grace sa aming lingguhang tawag. Isang malinaw na pag-uusap kung saan inaamin nila ang kanilang balak. Iyon ang magiging alas natin sa korte. Pero paano, Grace? Paano ko gagawin yon? Kailangan mong maging tuso. Kailangan mong magtanim ng patibong. Ang ideya ay nagbigay sa akin ng kaba, pero alam kong kailangan. Ang pagiging biktima ay tapos na. Oras na para maging manlalaro. Ang una kong ginawa ay bumili ng isang maliit na voice recorder. Isang device na kasing liit lang ng isang USB drive. Madaling itago. Naghanap ako ng perpektong pagkakataon. At dumating ito isang Biyernes ng umaga. Mahal, kailangan kong gamitin yung truck ngayon, sabi ko kay David, habang nag-aalmusal kami. Bakit, tanong niya nagulat? Yung mga lumang gamit sa bodega, ibibigay ko na sa charity. Kailangan ko ng malaking sasakyan para madala. Isang perpektong dahilan. Matagal ko nang sinasabi sa kanya na gusto kong maglinis ng bodega. Pumayag siya. Sige, pero ibalik mo agad. May biyahe ako mamayang hapon. Oo naman, sabi ko. Bago ako umalis, isinagawa ko ang aking plano. Kinuha ko ang voice recorder at maingat na inilagay sa ilalim ng passenger seat. Ikinabit ko ito gamit ang double-sided tape sa isang metal bar kung saan hindi ito madaling makikita o mahuhulog. Inon ko ito. Mayroon itong sapat na baterya para sa buong araw. Pagkatapos umalis na ako. Nagpunta talaga ako sa charity at nag-donate ng mga lumang gamit. Bawat kilos ko ay kailangang maging kapanipaniwala. Ibinaba ko ang truck sa tapat ng opisina ni David bago magtanghali. Heto na ang susi, sabi ko. Salamat. Walang anuman, sabi niya abala sa kanyang telepono. Umalis ako na may mabigat na dibdib. Nasa kamay na ng tadhana ang lahat. Mag-uusap kaya sila sa loob ng truck? Mahuhuli kaya ng recorder ang kailangan ko? Ang maghapon na iyon ay isang torture ng paghihintay. Kinagabihan umuwi si David. Nagpanggap akong abala sa pagluluto. Pagkatapos niyang maligo, naghanap ako ng tiyempo. Mahal, may naiwan yata akong hikaw sa truck mo. Pwedeng kunin ko yung susi. Nasa may pinto, kunin mo na lang, sabi niya, hindi naghihinala. Lumabas ako, ang puso ko'y kumakabog. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng truck. Kinapa ko sa ilalim ng upuan. At nandoon pa rin ang recorder. Kinuha ko ito, inilagay sa aking bulsa at bumalik sa loob na parang walang nangyari. Kinailangan kong maghintay hanggang sa makatulog silang lahat. Hating gabi pumasok ako sa banyo, dala ang aking laptop at earphones. Isinaksak ko ang recorder. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nagkiklik ako sa audio file. Ang unang bahagi ng recording ay puro ingay lang ng kalsada. Pagkatapos narinig ko ang pagbukas ng pinto at isang boses. Ang boses ni nanay. Saan tayo pupunta? Kahit saan, sagot ni David. Basta malayo sa mga matang mapanghusga. Nag-usap sila sa loob ng sasakyan. Nasa tamang lugar ako. Pinakinggan ko ang kanilang buong pag-uusap. Mga tawanan, mga halik, mga plano, at pagkatapos dumating ang sandaling hinihintay ko, yung tungkol sa mga papeles, sabi ni nanay. Handa na ba? Oo, nakasafe na sa opisina. Ang kailangan na lang ay ang tamang tiyempo para isampa ang kaso. Sigurado ka bang mananalo tayo? Baka lumaban si Rebecca. Narinig ko ang pagtawa ni David.
Rosa, mahal, ako ang ama. Ako ang nagtatrabaho. Siya, nasa bahay lang. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng korte? At kasama kita, ang ina na magpapatunay na pabaya ang sarili niyang anak. Tapos ang laro, bago pa man magsimula. Tapos ang laro, i-pause ko ang recording. Huminga ako ng malalim. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan ko. Ang kanilang buong plano inamin mula sa kanilang sariling mga bibig. Isang malinaw na pag-uusap na puno ng masamang intensyon. Isang recording na sisira sa kanila sa korte. I-save ko ang file sa aking secure drive at agad na ipinadala kay Grace. Pagkatapos binura ko ito mula sa recorder at sa aking laptop. Walang dapat maiwang bakas. Sa mga susunod na araw, naging mas kalmado ako. Hindi dahil nawala ang galit ko kundi dahil alam kong hawak ko na ang panalo. Kailangan ko na lang hintayin ang tamang oras para ilatag ang aking mga baraha. Nagpatuloy ako sa pagkolekta ng maliliit na detalye. Ang pagtataksil nila ay hindi lang sa malalaking bagay. Nasa maliliit din, tulad ng pagbili ni David ng mga gamot para sa high blood ni nanay gamit ang aming joint account. Tulad ng paggamit ni nanay ng perang ninakaw niya sa akin para iparenovate ang kanyang kusina. Bawat resibo, bawat transaksyon ay idinadagdag ko sa aking lumalaking kaso. Isang araw, kinausap ako ni Grace. Becca, may nalaman ako, sabi niya. Yung malaking proyekto na sinasabi ni David, hindi totoo. Ang kumpanya niya ay palubog na. Baon siya sa utang. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagnanakaw. Ang pagmamadali. Kailangan nila ang pera ko para takasan ang kanilang mga problema. Hindi lang ito pagnanasa. Ito ay desperasyon. At ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Ang kapalaran ay tila gumuguhit ng isang malinaw na larawan, isang larawan ng kasakiman at panloloko. At sa gitna ng lahat ng ito, ako ang dapat na maging huling biktima. Ang tupa na kakatayin para iligtas ang kanilang mga sarili. Pero hindi na ako magtitiis. Ang pagiging tupa ay tapos na. Ang leon sa loob ko ay nagising na. At handa na siyang umungal. Malapit na. Malapit na ang araw ng paniningil. Ang mga araw ay naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang aking tahimik na giyera ay nagpatuloy sa ilalim ng aming bubong. Naging eksperto ako sa pagpapanggap. Isang ngiti sa labi habang ang puso ay puno ng galit. Isang malambing na salita habang ang isip ay nagpaplano ng pagbagsak. Naging pangalawang balat ko na ang kasinungalingan. Isang sandata na ginagamit ko laban sa kanila. Habang palubog ang negosyo ni David, lalo siyang nagiging iritable at mainitin ang ulo. Ang dating pasensya niya ay napapalitan ng bigla ang pagsigaw sa maliliit na bagay. Bakit hindi pa plansado ang polo ko? Bakit maalat ang ulam? Isang gabi sinigawan niya si Leo dahil sa mababang marka sa isang quiz. Iyon ang unang beses na hindi ko napigilan ang sarili ko. Huwag mong sigawan ang anak ko, David. Sabi ko, ang boses ko ay malamig at matigas. Nagulat siya sa tono ko. Pinapangaralan ko lang siya, katwiran niya. May tamang paraan ng pamamangaral. At hindi kasama doon ang pagsigaw. Tinitigan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakita. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa kwarto, ibinalibag ang pinto. Sa gabing iyon, alam kong naramdaman niya. Ang Rebecca na kilala niya ay unti-unti nang nawawala. Kailangan kong mag-ingat. Kinabukasan, humingi siya ng tawad. Sorry na mahal, stress lang talaga ako sa trabaho. Tinanggap ko ang kanyang paumanhin pero alam kong malapit na ang kanilang huling desperadong hakbang. Ang mga taong nasusukol ay nagiging mapanganib. At tama ako. Isang hapon habang wala si David, naglinis ako ng aming bodega. Sa likod ng mga lumang kahon, may nakita akong isang metal na briefcase. Hindi ito sa akin. Naka-combination lock ito.
Sinubukan ko ang mga pamilyar na numero. Kaarawan ko, kaarawan ni Leo, anibersaryo namin. Walang gumana. Pagkatapos may isang numero na pumasok sa isip ko, ang kaarawan ni nanay. 0815. Click, bumukas ito. Ang laman ay hindi pera o alahas. Ang laman nito ay ang huling ebidensya, ang mga pekeng papeles ng utang na narinig ko sa recording. Nandoon ang lahat. Mga promissory note na may pangalan ko na may pirma na ginaya lang ang sa akin. Mga printout ng mga pekeng email. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang sinumpaang salaysay pirmado ng aking ina si Rosa Santos. Nakasulat doon na siya ay lubos na nag-aalala sa aking biglaang pagbabago ng ugali, na nakikita niya akong laging wala sa sarili, na may mga lalaking tumatawag sa akin sa gabi, na may mga utang akong hindi sinasabi sa aking asawa. Bawat salita ay isang gawa-gawang kwento na idinisenyo para wasakin ako. Binasa ko ang bawat pangungusap. Hindi ako umiyak. Ang naramdaman ko ay hindi na sakit. Ito ay isang matinding kalinawan. Ito na pala ang tingin nila sa akin. Isang sagabal na kailangang alisin. Isang karakter na kailangang sirain para makuha nila ang gusto nila. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay isang atake sa aking pagkatao, sa aking dignidad, at sa aking pagiging ina. Ang huling linya ay tumatak sa aking isipan. Dahil dito, naniniwala ako na hindi naligtas ang aking apo na si Leo sa puder ng aking anak na si Rebecca. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat, ang bawat dokumento, bawat pirma. Ipinadala ko ang lahat kay Grace. Pagkatapos ibinalik ko ang lahat sa briefcase ni Luck ito at ibinalik sa dati nitong pwesto na parang hindi ko ito kailanman nakita. Nang gabing iyon tinawagan ko si Grace. Nakuha ko na, sabi ko. Lahat, good, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Pinatingnan ko na sa isang handwriting expert ang mga litrato ng promissory notes na una mong ipinadala. Kinumpirma niya, hindi mo yun pirma, yung sinumpa ang salaysay ng nanay mo, Becca. Iyan ang pinakamabigat na ebidensya ng kanilang masamang balak. Conspiracy. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Handa ka na ba? Tanong niya pabalik. Handa saan? Handa ka na bang tapusin ito? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bintana, sa madilim na kalangitan. Sa loob ng maraming buwan, nabuhay ako sa dilim ng pagpapanggap. Pagod na ako. Pagod na akong matakot. Pagod na akong magtago. Pagod na akong maging biktima. Oo, sabi ko, ang aking boses ay puno ng paninindigan. Handa na ako. Mabuti, sabi ni Grace, dahil bukas ipapadala ko na ang mga sulat. Sulat, demand letter at summons, paliwanag niya. Isang sulat para kay David at isang sulat para sa nanay mo. Ipapaalam natin sa kanila na alam natin. At ipapaalam natin sa kanila na handa tayong lumaban. Ang paghihiganti ko ay hindi na isang lihim na plano, magiging opisyal na ito. Ang aking tahimik na giyera ay magkakaroon na ng unang putok ng kanyon. Hindi ba sila magpapanik? Baka subukan nilang itago ang mga ebidensya. Nag-aalala kong tanong. Hayaan mo sila, sabi ni Grace. Hawak na natin ang kopya ng lahat. Kahit anong gawin nila ngayon, huli na. Ang mahalaga ay ma-pressure natin sila. Ang mga taong dihado ay gumagawa ng mga pagkakamali. At bawat pagkakamali nila ay isang puntos para sa atin. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng takot at kagalakan. Takot sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. At kagalakan dahil sa wakas, lalabas na ang katotohanan. Hindi na ako magtitiis. Ang pangako ko sa sarili ko ay malapit nang matupad. Tumingin ako sa kwarto ni Leo. Natutulog siya ng mahimbing yakap ang kanyang unan. Ang kanyang inosenteng mukha ang nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko.
Lalaban ako. Hindi lang para sa sarili ko. Lalaban ako para sa kanya, para sa aming kinabukasan, para sa aming kalayaan. Ang matatag na babae na sinasabi ni Grace, hindi ko pa lubos na nararamdaman. Pero alam ko sa loob-loob ko na malapit na. Ang apoy na sinindihan ng kanilang pagtataksil ay hindi na basta-basta mamamatay. Ito ay magiging isang malaking siga na tutupok sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Ang karma ay hindi isang bagay na hinihintay mo lang. Minsan, kailangan mong maging instrumento nito. At ako, handa na akong gampanan ang aking papel sa kapalaran. Ang papel ng tagapaghatid ng hustisya. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba. Isang ordinaryong Miyerkules. Pero alam ko, sa pagtatapos ng araw ang lahat ay magbabago. Ito ang araw na darating ang mga sulat. Naghanda ako ng almusal. Inihatid ko si Leo sa eskwela. Bumalik ako sa bahay at naglinis. Ang bawat kilos ko ay normal, pero ang hangin sa paligid ko ay mabigat sa pag-aabang. Nag-text si Grace. Napadala na. Expect delivery within the day. Ang puso ko ay kumabog. Ito na. Bandang tanghali dumating ang delivery man sa bahay ni nanay. Paano ko nalaman? Dahil tumawag siya sa akin, ang boses niya ay nanginginig. Rebecca anak, may sulat dito para sa akin. Galing sa isang abogado. Nagpanggap akong nagulat. Ano po? Bakit daw po? Hindi ko alam. Nakakatakot. May pangalan ng asawa mo sa sobre, baka po tungkol sa negosyo niya, nay. Huwag po kayong mag-alala. Buksan niyo na lang po. Sige. Tatawag ako ulit. Ibinaba niya ang telepono. Na-imagine ko ang itsura niya, ang pagkalito, ang takot. Ang unang patak ng lason ay nagsisimula ng kumalat. Makalipas ang isang oras si David naman ang tumawag. Nasa opisina siya. Ang kanyang boses ay hindi na iritable. Ito ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Panic. Rebecca, may natanggap akong sulat mula sa isang attorney, Grace Villanueva. Kaibigan mo ba to? Oo, dati sagot ko, pinapanatiling kalmado ang aking boses. Bakit? Bakit niya ako pinapadalhan ng demand letter tungkol sa pera at may kasama pang petition for legal separation? Hindi ko alam, David, pagsisinungaling ko. Ano bang nakalagay? Mga akusasyon, pagnanakaw, adultery. Sinasabi dito na may relasyon daw kami ng nanay mo. Baliw ba siya? Ang kanyang pagkukunwari ay kahanga-hanga kahit sa huling sandali. Hindi ko alam ang tungkol diyan, sabi ko. Umuwi ka na lang dito mamaya para mapag-usapan natin. Ibinaba ko ang tawag. Ngayon, alam na nila, ang laro ng pagpapanggap ay tapos na. Ang giyera ay opisyal nang nagsimula. Nang gabing iyon umuwi si David na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Inilapag niya ang sulat sa lamesa. Ano to, Rebecca? Anong kalokohan to? Tinitigan ko siya. Wala nang ngiti. Wala nang pag-arte. Hindi yan kalokohan, David, sabi ko. Katotohanan yan. Katotohanan na may relasyon kami ng biyanan ko. Nababaliw ka na ba? Dahil lang ba malapit kami sa isa't isa? Hindi dahil doon, sabi ko, tumayo ako. Dahil narinig ko kayo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Anong narinig? Sa kusina ng nanay ko. Ilang buwan na ang nakalipas. Narinig ko ang lahat. Ang pagnanakaw nyo sa mana ko. Ang relasyon nyo. Ang plano nyong sirain ako para makuha si Leo. Napaatras siya na parang nasampal. Wala siyang masabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling, David. Tapos na, sabi ko. Alam ko na ang lahat. At hindi lang ako ang nakakaalam. Alam na rin ang abogado ko. At hawak namin ang ebidensya. Ebidensya. Anong ebidensya? Pagmamatigas niya pa.
mga bank statement, mga text message, mga resibo, at ang pinakamaganda sa lahat, isang recording ng pag-uusap ninyo ng nanay ko sa loob ng truck mo. Doon, tuluyan na siyang bumagsak. Napaupo siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Ang maskara ng isang malakas at aroganteng lalaki ay gumuho. Ang natira ay isang duwag na nahuli sa kanyang sariling bitag. "Bakit, Rebecca? Bakit ngayon lang?" tanong niya halos pabulong. "Bakit hindi mo ako kinumpronta noon pa?" Lumapit ako sa kanya. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Dahil iyon ang inaasahan ninyo. Isang emosyonal na pagsabog. Isang away na madaling baliktarin, sabi ko. Pero mali kayo ng akala. Sinabi mo sa nanay ko na mahina ako. Na hindi ako lalaban. Heto ang laban ko, David. Tahimik, dokumentado, at nakamamatay. "Anong gusto mong mangyari?" tanong niya. "Gusto ko ng hustisya," sabi ko. "Gusto kong ibalik mo ang lahat ng kinuha mo. At gusto kong lumayo ka sa amin ng anak ko, habang buhay. Si Leo, wag mo siyang ilayo sa akin." Pagmamakaawa niya. Napatawa ako ng mapait. Ngayon mo lang siya naisip. Pagkatapos ng plano niyong palabasin na isa akong masamang ina, hindi mo deserve na tawaging Ama David, at sisiguraduhin kong malalaman niya ng korte. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang isang maletang inihanda ko na. "Aalis na kami ni Leo," sabi ko. "Titira muna kami sa ibang lugar habang inaayos ito ng mga abogado. Saan kayo pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Bago ako umalis, may huli akong sinabi. Binigyan kita ng 12 taon ng buhay ko. Ang tiwala ko, ang pamilya natin. At sinira mo ang lahat ng iyon. Para sa pera at para sa sarili kong ina. Sana sulit ang lahat ng ito. Dahil pagkatapos nito, wala nang matitira sa'yo." Tumalikod na ako at hindi na lumingon pa. Sinundo ko si Leo mula sa bahay ng isang kaibigan kung saan ko muna siya ipinakiusap na manatili at magkasama nag-drive kami palayo sa bahay na iyon. Palayo sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Kinabukasan tumawag si nanay. Umiiyak, nagmamakaawa. "Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Si David ang nag-udyok sa akin. Pareho lang kayo, Nay," sabi ko walang emosyon. "Pinili niyo pareho na lokohin ako. Pinili niyong saktan ako. Pero anak mo ako. At ina kita. Pero sinira mo ang ibig sabihin ng salitang yan. Huwag ka nang tumawag ulit. Ang abogado ko na ang kakausapin mo mula ngayon." Ibinaba ko ang telepono at hinarangan ang kanyang numero. Ang pagputol sa ugnayan ay masakit. Parang pagputol sa isang bahagi ng aking katawan. Pero kailangan para maghilom. Ang mga sulat ng katotohanan ay naipadala na. Ang mga pader ng kanilang mga kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho. At sa gitna ng lahat ng ito, ako, si Rebecca, ang mahinang babae, ay nakatayo pa rin. Mas matatag kaysa dati. Ang unang yugto ng legal na labanan ay hindi sa isang marangyang korte. Ito ay sa isang maliit at masikip na opisina sa aming barangay hall. Isang mandatoryong proseso ng pagkakasundo bago pa man umakyat ang kaso sa korte. Isang huling pagkakataon para ayusin ang gusot ng payapa. Pero alam kong walang kapayapaan na mangyayari dito. Dumating kami ni Grace ng maaga. Suot ko ay isang simpleng blusa at pantalon. Walang bakas ng luha o galit sa aking mukha. Ang tanging dala ko ay isang folder na puno ng kopya ng aming mga ebidensya at isang pusong handa na. Si Grace naman ay kalmado at propesyonal. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng dagdag na lakas. Maya-maya dumating sila, si David at si nanay. Magkasama sila pero may distansya sa pagitan nila. Para silang dalawang estranghero na napilitang magsama. May kasama silang isang abogado, isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa buhay. Ang mukha ni David ay puno ng galit at pag-aalinlangan.
Si nanay naman hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko sa sahig. Pula at maga ang mga ito dahil sa ilang araw na pag-iyak. Umupo kami sa magkabilang panig ng isang mahabang lamesa. Sa gitna ang lupon tagapamayapa, mga respetadong miyembro ng aming komunidad. Nagsimula ang pag-uusap. Ang kanilang abogado ang unang nagsalita. Ang aking mga kliyente ay itinatanggi ang lahat ng mga walang basehang akusasyon, sabi niya sa isang matinis na boses. Ito ay isang simpleng kaso ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya na pinalaki lamang ng aking kagalang-galang na kasama. Tumingin siya kay Grace. Ngumiti lang si Grace. Hindi po ito simpleng hindi pagkakaunawaan, mahinahong sabi ni Grace. Ito po ay isang kaso ng organisadong pagnanakaw at emosyonal na panloloko. Mayroon ba kayong ebidensya? Tanong ng abogado nila na parang isang hamon. Doon na nagsimula ang paglalatag ni Grace ng aming mga baraha. Isa-isa. Dahan-dahan. Unang ebidensya, sabi ni Grace, inilalabas ang isang kopya ng bank statement, isang dokumento na nagpapatunay sa paglilipat ng 5 milyong piso mula sa account ni Mrs. Cruz papunta sa isang joint account ni na Mr. David Cruz at Mrs. Rosa Santos. Ito po ba ay hindi pagkakaunawaan? Nakita ko ang paglunok ni David. Ang abogado nila ay napatingin sa kanyang mga kliyente na gulat. Maliwanag na hindi sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Pangalawang ebidensya, pagpapatuloy ni Grace. Inilabas niya ang mga litrato ng mga text messages, mga mensahe ng lambingan sa pagitan ng magbiyenan, mga plano tungkol sa pera, mga salitang hindi karaniwan para sa isang relasyong pampamilya. Namutla si nanay. Nagsimula siyang humikbi ng tahimik. Pangatlong ebidensya, sabi ni Grace, ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Naglabas siya ng isang maliit na speaker. Isang audio recording. Hayaan ninyong iparinig ko ang isang bahagi. Pinindot niya ang play. Ang boses ni David at ni nanay ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Tapos ang laro bago pa man magsimula. Ang kanilang sariling mga salita, ang kanilang sariling plano ay naging isang multo na bumabalik para sa kanila. Napatayo si David. Illegal yan. Hindi pwedeng gamitin yan. Mr. Cruz, umupo po kayo, sabi ng chairman ng lupon. Attorney Grace, ipagpatuloy ninyo. Si Grace ay tumingin sa abogado nila. Ang usapin po ng legalidad ng recording na ito ay sa korte na natin pag-uusapan. Sa ngayon ito ay nagpapakita ng kanilang motibo at masamang intensyon. Ang abogado nila ay walang masabi. Napakamot na lang siya sa ulo at ang huli at ang pinakamabigat sa lahat, sabi ni Grace. Inilabas niya ang kopya ng sinumpaang salaysay ni nanay. Isang salaysay na puno ng kasinungalingan na idinisenyo para sirain ang reputasyon ng sarili niyang anak at alisin ang karapatan niya sa kanyang anak. Mrs. Santos, tanong ni Grace, diretsahang nakatingin sa nanay ko. Pirma niyo po ba ito? Doon na tuluyang bumigay si nanay. Humagulgol siya, isang malakas at nakakaawang iyak. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Sigaw niya nakatingin sa akin sa unang pagkakataon. Pinilit lang ako ni David, takot ako sa kanya. Sinungaling, sigaw ni David. Gusto mo rin to. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ang dalawang magkasabwat ay nagsimula ng magturuan. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasakiman ay gumuho sa harap ng katotohanan. Pinatahimik sila ng chairman. Ito ay malinaw na sabi ng chairman na papailing. Wala nang kailangang pagkasunduan dito. Ang kasong ito ay dapat nang umakyat sa korte. Tapos na ang pagdinig. Habang nag-aayos kami ng aming mga gamit, lumapit sa akin si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, Rebecca, banta niya. Lalaban ako. Sige lang. Sagot ko, tinititigan siya ng diretsyo sa mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang kalaban mo.
Ang kalaban mo ay ang sarili mong mga kasalanan. Si nanay naman ay sinubukang lumapit, pero hinarangan siya ng kanyang abogado. Ang huling nakita ko sa kanya ay ang kanyang anyo na umiiyak nag-iisa sa isang sulok, habang ang lalaking pinili niya kaysa sa akin ay tinalikuran na siya. Iyon ang simula ng kanyang karma, ang mapag-isa. Paglabas namin ng barangay hall, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. "Magaling ang ginawa mo, Becca," sabi ni Grace. "Nanatili kang kalmado." Dahil alam kong nasa panig ko ang katotohanan, sagot ko, "Hindi ako masaya." Walang kasiyahan sa panonood ng pagbagsak ng mga taong minsan mong minahal. Pero naramdaman ko ang isang bagay na mas mahalaga: kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng paglabas ng katotohanan. Ang pagharap sa barangay ay isang maliit na laban lang. Alam kong mas mahaba pa ang giyera sa korte, pero sa araw na iyon napatunayan ko ang isang bagay, hindi lang sa kanila kundi sa sarili ko, na ang babaeng inakala nilang mahina ay may kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili, na ang isang ina, kapag ang anak na niya ang pinag-uusapan, ay kayang maging isang leon. Ang matatag na babae na pilit kong hinahanap ay narito na, at hindi na ako magtitiis pa. Ang mga sumunod na buwan ay isang pagsubok sa aking pasensya. Ang proseso ng batas ay mabagal, puno ng mga papeles, pagdinig at pagpapaliban. Si David, tulad ng inaasahan, ay lumaban. Kumuha siya ng mas magaling na abogado. Itinanggi niya ang lahat. Sinubukan nilang siraan ang aking pagkatao sa korte gamit ang mga kasinungalingang sila rin ang gumawa. Pero sa bawat kasinungalingan na kanilang ibinabato, may katotohanan kaming isinasagot. Ang aming mga ebidensya ay matibay na parang bato. Ang sinumpaang salaysay ni nanay na dapat sana'y sandata nila ay naging sandata laban sa kanila. Nang tanungin siya ng kanyang sariling abogado sa witness stand, umurong siya. "Hindi ko po maalala," sabi niya umiiyak. "Pinilit lang po ako." Ang kanyang testimonya ay naging walang kwenta. Ang kanyang kredibilidad ay nawasak. Ang kaso ay tumagal ng halos 1 taon. Sa loob ng panahong iyon, nagsimula na kaming magtayo ng bagong buhay ni Leo. Nangupahan kami ng isang maliit na apartment sa isang lugar na malayo sa aming dating buhay. Bumalik ako sa pagiging accountant, tumatanggap ng mga kliyente online. Ang buhay ay simple, tahimik, at higit sa lahat, tapat. Walang mga lihim, walang pagpapanggap. Si Leo, sa kabila ng lahat, ay naging mas matatag. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon sa paraang maiintindihan ng isang bata, na si mama at papa ay maghihiwalay na minsan ang mga matatanda ay nagkakamali. Hindi ko siniraan ang ama niya sa kanyang paningin. Hahayaan ko siyang makilala ang tunay na David sa takdang panahon. Pero ang lola niya, iyon ang mas mahirap ipaliwanag. "Bakit po hindi na tayo dumadalaw kay lola?" tanong niya minsan. "May sakit si lola, anak," sabi ko. Isang sakit na kailangan niyang gamutin mag-isa. Isang sakit ng puso at kaluluwa. Dumating ang araw ng paghatol. Sa loob ng korte, habang binabasa ng hukom ang desisyon, hindi ako kinabahan. Tanggap ko na kahit ano paman ang maging resulta, dahil sa puso ko matagal na akong nanalo. Nanalo ako noong pinili kong lumaban. Ang desisyon ay pabor sa akin. Sa lahat ng aspeto: legal separation granted, full custody kay Leo granted. Si David ay inutusan ng korte na ibalik ang perang ninakaw na may interes. Nahaharap din siya sa hiwalay na kasong kriminal para sa falsification of documents. Ang kanyang negosyo ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang reputasyon ay naging abo. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang mabagal na pagguho hanggang sa wala nang matira. Paglabas namin ng korte, sinalubong ako ng yakap ni Grace. "We did it, Becca," sabi niya. "We did it." Ngumiti ako. "Salamat sa lahat, Grace." Sa di kalayuan nakita ko si David, mag-isa. Tinalikuran na ng kanyang abogado. Ang dating aroganteng lalaki
ay mukha ng isang pulubi. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang galit, walang saya. Ang tanging nakita ko sa kanya ay isang basag na salamin ng isang buhay na sinayang. Tumalikod na ako. Si nanay hindi ko na siya nakita mula noong huling pagdinig. Ayon kay Lola Imelda, ang kapatid niya ibinenta na ni Rosa ang bahay. Umalis siya ng probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Nawala siya na parang bula tinatakasan, ang kahihiyan at ang mga multo ng kanyang nagawa. Iniwan niya ang lahat, ang pamilya, ang mga kaibigan, ang sarili niyang anak at apo. Iyon ang pinakamabigat na parusa sa lahat, ang habambuhay na pag-iisa. Ang pagtatapos ng kwento ko ay hindi isang malaking selebrasyon. Walang party, walang pasabog. Ito ay isang tahimik na hapon sa aming bagong apartment. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa aming munting sala. Nakatayo ako sa kusina, nagtitimpla ng mainit na tsokolate. Si Leo ay nasa lamesa, seryosong gumuguhit. "Mama, tingnan niyo po," sabi niya, itinaas ang kanyang papel. Iginuhit niya kaming dalawa. Magkahawak kamay. Nakangiti. Sa likod namin ay isang maliit na bahay na may araw na sumisikat. "Ang ganda naman yan, anak," sabi ko lumuluha. "Tayo po yan," sabi niya. Masaya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang aking tagumpay. Hindi ang panalo sa korte. Hindi ang pagbagsak nila. Kundi ito, ang sandaling ito, ang kapayapaan, ang kaligtasan, ang pag-ibig na totoo at dalisay. Hindi ko hinangad ang paghihiganti para wasakin sila. Hinangad ko ang katarungan para buuin muli ang sarili ko. At sa mga guho ng kanilang mga kasinungalingan, sa wakas, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng aking kapalaran. Ang maging malaya kasama ang aking anak. Ang dating accountant na sumusuri ng mga numero ay natutong sumuri ng buhay. Ang dating asawa na sunod-sunuran ay natutong tumayo sa sariling mga paa. Ang dating anak na mapagmahal ay natutong magpatawad, hindi para sa kanila kundi para sa sarili. May mga pilat pa rin. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang mga ito, hindi na sakit ang aking nararamdaman. Ito ay isang paalala na ako ay isang matag na babae, na minsan sinubok ako ng tadhana, pero hindi ako sumuko, hindi ako nagpatalo. Dahil alam ko sa dulo ng lahat ng kasinungalingan ang katotohanan ang laging mananaig, at ang pag-ibig ng isang ina, ang pinakamatibay na sandata sa lahat.